it's your Inang. Welcome to my channel. Okay, I don't know if I'm looking upside down. I'm trying to do this so it will fit on, anyway. Good evening. Just want to share this evening. How was your night? How was your days? I just came back from work. I woke up early this morning and I was um, I was in a hurry because I felt like I didn't want to get up anyway. And then I was like, oh, I might as well go get up, right? So I did. So I drove, and then when I was ready to get out in the car or to get in the house, I saw that my car wasn't plugged in. So I was, damn, my car wasn't plugged in. So um, I actually have to stop and get a charge or charge my car somewhere. So that's that. And then when I get to work, someone is in my chair. I said I will just be off for like, but I called them. I told them I'm gonna be late, and nobody told me that they're not really expecting me to work, or they are expecting me to work, but nobody told me that I'm actually on schedule. Right? I was like, huh, nice of them to do that. And then when I get to work, um, may nakaupo na dun sa trabaho ko. Sabi ko, okay, you can get up now. And then they told me, and then sabi nung karelyebo ko, sabi niya, hindi ka naka-schedule ngayon, ako ang nakaupo dito. Sabi ko, ha? Since when? And then I said, since the last, since it was planned, because we always have a plan for 6 weeks, plan na yung schedule namin all the way like this. From here, we are already have the schedule all the way until, um, I would say all the way until February. Would you believe that? Grabe, no? So, okay. Tapos, akala ko, I was just late. Tapos, all of a sudden, ni-replace mo na ako. Parang ganun. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ganyan yan? Ayun, anyhow, as I said, iikot nga ako. Sandali. Hindi ako komportable sa upuan ko. Dali lang. Okay, there it is. Well, let me invite our friends before I continue. Ayun, welcome po ulit. Ito po ang inyong inang for the night. Ang I just wanna share ano po yung, about did you ever try to have you ever experienced na things happen kahit na hindi niyo naman hinihingi, tapos parang something open up, was like, "Oh, wow!" Like you feel that the door was opening for you kahit hindi naman ninyo hinihingi sa Lord, ganyan. 'Di ba po parang ang sarap ng pakiramdam nun? Sabi ko nga kanina nung papasok ako, I wasn't expecting na napapasok ako, na may trabaho ako. Yun pala wala talaga. Pero, pagdating dun, sabi nila, "Oh, naku eksakto." Sabi nila, Kailangan ka namin kasi merong pasyente na ganito, so uupo ka sa kanya ngayon, diyan ka muna, diyan ka babantayan mo siya maghapon." So, yay! Yay for me kasi I got overtime, oh, 'di ba? Tapos I was like, I was thinking, "Oh, mag-o-overtime ba ako? Oh, wag na, it's too much. Oh, nakakapagod ng mag-overtime." Parang gano'n, parang lately kasi parang alam mo na, si Inang medyo matanda na si Inang kaya konting kibot parang napapagod ako, konting konting, sabi lang, konting ano lang parang nakakapagod na. Konting I so lately 'pag whenever I work kaya hindi ako nakakapag-vlog. Mas gusto ko pang matulog na lang ganyan. Oh, I get so busy. Oh, hindi naman, busy naman din kasi sa mga bata dito sa bahay ganyan. So, parang mag-vlog sometimes parang sabi ko, "Uy, wala naman atang masyadong nanonood." Kaya hindi na ako muna magba-vlog, something ganyan. But
paisa-isa, paisa-isa nag-aano, naglalagay naman ako kahit paisa-isang vlog lang or pa-shorts, ganyan, paisa-isang shorts, 'yun. Alam mo minsan si Lord 'no, nagpapakita ng kabutihan hindi dahil magaling tayo, dahil mabait tayo, dahil gano'n. Nagpapakita siya ng kabutihan dahil God is good talaga. God is so nice. Parang parang we don't really deserve it. Yun yung tinatawag nilang grace. Kasi yung grace na hindi naman natin deserving, pero God is still giving you the ano, the blessings, yung gano'n. Yung blessings is yung biyaya ng Diyos na, oo, may blessings, may gano'n. Pero yung the grace, because sometimes the blessings comes because we work hard, ganyan, or blessings is coming. But then the grace of God is opening to us dahil because He's so good, not because we're so naiiyak ako, sorry. Because God is so good and not because we are so good, you know? Because He's so nice, that's what it is. May mga pintong hindi mo alam na kailangan kailangan mo pala. May mga Hi Jovi, hi sister, kumusta ka na? Merry Christmas, God bless you too. Thank you sister. So may mga pintong hindi mo alam na kailangan mo, na kailangan natin. May mga oportunidad na hindi mo iniisip o hindi mo inaasahan. May mga tao na ipinadadala sa'yo ng Lord para i-bless ka. Tapos may mga hindi mo naman hiniling, pero eksaktong-eksakto para sa healing and growth mo, para lalo tayong tumatag dun sa faith natin kay Lord or lalo tayong kumapit sa Kanya, yung gano'n. You know what I'm saying? May mga gano'ng bagay, 'di ba 'no sister? Naiiyak ako, baka maiyak ako ng tuluyan. Hindi kasi may mga gano'ng bagay na hindi mo inaasahan tapos andiyan na lang 'yan, bigla na lang darating. Like katulad nitong ano, dito sa bahay, nawalan ako ng mga alaga dito sa bahay. So, parang parang ang hirap makaahon. So, sabi ko, "Naku, paano kaya 'yan? Paano kaya?" Siguro sabi ko sa asawa ko, "Siguro ibebenta na lang natin 'tong bahay, siguro lilipat na lang tayo ng ibang state," ganyan. I know, I know, 'di ba? Tapos bigla na lang ganyan. I know sister, gano'n din yung ano ko. So sabi ko, naku, tapos sabi ko pa sa asawa ko, naku, um, sorry, excuse me. Sabi ko sa asawa ko, after ano, after 2 months, 'pag walang nangyari aalis na tayo dito, ganyan. Lilipat na lang tayo. Sabi ko, "What can I do?" Sabi kong gano'n. Ayoko naman na ayoko naman na marimata yung bahay, 'di ba, yung gano'n. So, at least makuha natin yung equity, ibenta 'yan somewhere, sabi kong gano'n, hindi na ganito. Tapos sabi, "We'll start all over again," parang gano'n. Gano'n yung ano. Tapos God is so good. My husband must have a good faith. Sabi niya gano'n, "Wait muna," sabi niya, "nagpe-pray naman tayo, eh. Lord will provide, Lord will guide." Hello, sabi niya, "Wait daw muna." Tapos sabi ko, "O sige." Tapos bigla sabi niya, "Oh, eto," sabi niyang ganyan, "Eto 'yan, ganito yung gagawin natin, itong agency na 'to," sabi niyang ganyan, "diyan tayo pupunta." And exactly nung nandiyan kami, paglipat namin dun sa agency na yun, yung agency talaga, oh my God, we have two people na naghahanap ng ganito, eksakto na ganyan. And you know what? God actually opened the door and God bless us. And it's not just doubled of nung nakuha namin doon, kundi parang ano pa, parang fourfolds pa yung blessing niya. Talaga God is so good, gano'n talaga.
Ito yung tinatawag na grace. Sabi ko nga, hindi mo hiningi, pero ibinigay sa'yo. Hindi mo pinlano, pero hinihanda. So nagkaroon kami nung alaga, tapos nung una for the meantime gano'n nga yun. Tapos nung after few months, sabi nung nilang ganyan, "Oh, ayan na, bibigyan namin kayo ng ano, ng bonus." Sabing gano'n. So tuwang-tuwa ako, God is so good. Tapos sabi niya, yun nga yun, yung grace na hindi mo naman pinaghandaan, wala ka namang ginawa kundi ganun pa rin yung ginagawa mo, just keep going, you know. Pero hindi mo ine-expect, pero andiyan na, binigay sa'yo ng Lord, nakakatuwa. Parang si Joseph, 'di ba, si Joseph na na yung 12 brothers, 'di ba? Na ibinenta siya ng mga kapatid niya, tapos na-imprison siya, tapos hindi niya naman sinabi sa gobyerno ng Egypt na, "Oh, gawin mo akong ano, gawin mo akong emperador or gawin mo akong ano, kapamahala mo," ganyan. 'Di ba hindi naman? But God promoted him para maging governor, para to save the whole country of Egypt and the whole country of Israel and the other countries around them. 'Di ba? Ang galing, nakakatuwa. Minsan ginagamit ni Lord ang mga pagsubok. Sometimes God uses our trials. Kung, yung trials, yung tao na magbe-betray sa'tin. Sometimes God uses those people, yung mga magbe-betray sa'tin, yung wrong accusations, gano'n. I usually get wrong accusations all the time. Yung mga bintang-bintang, yung pinagbibintangan ka ng kung ano-ano, 'di ba? Or sinasabihan ka ng ganito, ng ganyan. Minsan yung ako sometimes 'pag may nagsabi sa'kin na ganyan ka talaga, maldita ka talaga, ganito, ganyan, ganyan. Sometimes I pray to the Lord na I don't have to. Parang sabi ko hindi ko naman kailangang ipakita sa kanila kung sino talaga ako, or hindi naman sa hindi ipakita, but what I'm saying is I don't have to prove myself. God knows my heart. Iyak ako. Kumbaga gano'n lang, tahimik lang ako, pray ka lang. Gano'n lang kumilos ang Lord, pray ka lang. Hindi obvious, 'di ba? Yung hindi obvious pero eksaktong tama lang. Gano'n yung feelings ko, sa totoo lang. God is so good. Baka ganyan din yung season mo ngayon, kung ganyan din ang nararamdaman mo ngayon. Sister, ganyan din ba nararamdaman mo ngayon? So, kung ganyan din ang season mo, I just wanna let you know that God is not, um oh, 'di ba sister? Uy, hindi naman. Ay, salamat sister, Ang bait mo talaga sa'kin. Kasi mabait ka sa'kin. Hindi kasi ang bait mo sa kapatid ko, ang bait mo kay Kuya Eric, you know, hindi ka pa rin nagbabago kaya gano'n. Yung loyalty mo ganyan, kahit kahit wala na siya, gano'n yung sister. Kaya 'di ba? So, ganyan din yung season, may mga opportunity na magbubukas, tapos kahit hindi mo pinaplano, tapos pinlano mo, pero hindi lang sa pinlano mo, talagang nagiging, sabi ko nga, fourfolds yung blessing ng Lord, kaya nakakatuwa. Kahit may taong nagbibigay ng blessing kahit hindi mo inaasahan, yung God is good kahit hindi mo inaasahan, may nagbibigay ng blessings. Tapos minsan may bagong directions. Alam niyo ba, nung bago kami lumipat dito sa bahay na 'to, ano, nakatira kami sa napakaliit na condo.
ng asawa ko. And then ano, so una okey lang kasi dalawa lang kami. Tapos nagkaroon kami ng baby na yung una kong anak na panganay. So ng una nanghihinayang ako na i-let go yung condo kasi mahirap, that time medyo mataas pa yung percentage ng ano, ng real estate, ganyan. Tapos sabi ko, "Ano kayang gagawin natin?" Ganyan. Tapos tapos nawalan ng work yung asawa ko, yung gano'n. Sabi ko, "Ay naku, anong gagawin natin?" Ganyan. Tapos just keep praying, we work together, he was so nice, we worked together, we sold his car, yung car ko na lang kasi ano, we moved closer dun sa trabaho ko para 'pag mamamasyal sila ng anak ko, ano, lalakad na lang sila, tipid pa kasi naglalakad sila, good for them, 'di ba? Tapos, tapos nagkaroon kami ng isa pang baby, sabi ko, naku kailangan time to move on na. Tapos we move on naman, ano, super love ko kaya kuya mo, ay oo nga, I know. I know, puro pagsubok, pero God is good, 'di ba 'no sister, God is good talaga, kaya nakakatuwa. Tapos nung lumipat kami, dun sa isang bahay. Ano, 'di ano 'yun, fixer-upper. Talaga namang ang dami naming pinagawa yung bubong, pinagawa yung toilet, pinagawa yung kitchen, pinagawa yung bintana, yung mga pintuan, talaga naman. So, halos lahat nung mga savings ko dun din napunta, dun sa bahay na yun. Tapos sabi ko, "Naku, ano ba 'yan?" It's like, so owning yung ano ba 'yan, puro lahat na lang gastos, lahat kailangang palitan para maging livable yung bahay, para maging maganda. Tapos sabi ko, "Alam mo, lumipat na tayo." Sabi kong gano'n. "Siguro naman kumita na tayo dito ng kikita na tayo 'pag lumipat tayo dito." Tapos ayun nga, so lumipat kami, tapos naghahanap kami, sabi ko sa asawa ko, "Maghanap tayo ng malaki para magkaroon tayo ng alaga, mag-aalaga tayo sa loob ng bahay." Tapos lumipat kami 'no, bago kami lumipat, naku ang mamahal. Sabi ko, "Naku, hindi natin maa-afford 'yan, paano tayo makaka-afford ng ganyang kalaking halaga?" Sabi kong gano'n. Kasi maliit lang naman ang kinita namin, yung gano'n tapos tumira pa kami do'n. Naku, that cannot be happening, sabi kong gano'n. But sabi ng asawa ko, "Sige ano may nakita ako," sabi ng asawa so one time nasa work ako, sabi ng asawa ko, "Oh, may nakita akong bahay, iche-check ko." Which is ito yun, ito yung bahay na tinitirahan namin ngayon. Tapos sabi ko, "O sige, sige." Tapos 'di sabi niya, "O sige ganito ang magiging presyo niyan." Sabi ko, "Ha? Hindi ko kaya 'yan." Sabi kong gano'n, "Hindi ko kaya 'yan. Alam mo naman maliit lang ang sahod ko." Sabi ko sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, "Opo, I know, 'di ba pero pinag-pray naman natin 'yun na magtatayo tayo ng ganitong business." Sabi ng asawa ko, "Kaya we're gonna do it." Sabing gano'n ng asawa ko. Sabi ko, "Sigurado ka ba?" Hindi talaga ako sigurado. Tapos sabi, "Okey, we'll pray it again." Sabing gano'n. You just have to trust. We prayed already. God is giving it to us." Tapos sabi ko, "I don't know, just let's look another one." Sabi kong gano'n. So, tingin kami lahat ng nakikita namin puro I know sister, puro pagsubok talaga. So, pagtingin namin dun sa bahay, tingin kami ng iba pang bahay, tapos sabi ko, "Ay, masyadong maliit 'to." Tapos naku, mag-aano na naman tayo, magfi-fixer-upper na naman tayo, marami na namang gagawin niyan, mabusisi na naman, sabi kong gano'n. Pero kasi nung nakaraan nung nag-fixer-upper kami, sabi ko nga blessing in disguise din kasi yung isang uncle ko, he's so nice na tinulungan niya kaming palitan. Marunong pala siyang mag-construction, so tinulungan niya kaming gumawa
pintuan, ng toilet, at saka ng kitchen, tsaka ng tiles. It was very nice. Tapos isa pa dun nung nasira talaga yon, we spend sa ano, yung insurance, we spent sa hotel for a month, which is so nice. So, yung mga anak ko nasunbukan. Yung gano'n, iba talaga yung blessing ng Lord, nakakatuwa. Tapos nung nagtitingin kami, sabi ko, "Sige, siguro it's not time yet," sabi kong gano'n. Tapos eventually sabi nung realtor, sabi niya, "Alam mo ano, may nakita akong bahay, yung tiningnan ng asawa mo binabaan nila ng 25. So binabaan nila ng 25,000 yung presyo ng bahay na 'to. So halos bagsak yung presyo niya, gusto lang nilang lumipat na at gusto lang din nilang ibenta yung bahay. And it was so nice, it was so good. God was really good talaga. Ayun, gano'n yung story. Nakakatuwa, sorry. Thank you, hi! Thank you dun sa other person na nanonood. Thank you, welcome sa inang. So, my confirmation kahit simple lang, God is good, God is so good. Parang parang hindi mo talaga maano, hindi mo maisip na, "Ay, yun yung gusto ng Lord para sa'yo. Oh, ay yan yung gusto ng Lord na diyan ka yung gano'n. Talaga is so good." Tapos, so, sabi ko nga kung ikaw yung nasa sitwasyon ko ngayon, gusto kong malaman mo na God is good. Gusto kong, malaman mo na hindi ka nakakalimutan ng Lord, na hindi ka nakakaligtaan, hindi ka niya iniiwan. Nandiyan lang siya may ginagawa siya para sa'yo, para i-promote ka, para i-bless ka niya. Minsan may mga pintong hindi mo binuksan, pero sinusubukan mo pa ring pasukin, 'di ba? Pero bubuksan niya 'yun, hindi naman niya nakikita, kumbaga na para sa'yo 'yun. Kasi sometimes hindi natin alam na that's what we wanted. Sometimes that's what, hindi niya binubuksan niya yung pintuan para sa atin, kasi gusto niya lumipat tayo ng ibang directions, yung gano'n. Sabi sa Revelation sa Bible ng, Revelation 3:8, sabi niya, "Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi kayang isara ninuman." So when God really bless you, God will really, really bless you, and no one can stop that blessing except for you and the Lord. Sabi din sa ano, sabi din sa Isaiah, Isaiah, 4:22. Ay, nawala, dali lang. Yun, sabi sa Isaiah 22:22, kapag siya daw yung nagbukas, walang kahit sino man ang makakapagsara, at kung siya naman daw ang nagsara, walang sino man ang makapagbubukas. At sabi niyang gano'n, ang tao ang nagbabalak pero ang Panginoon ang nagtutuwid sa kanyang mga hakbang. So sometimes we plan, no, this is what we wanted, this is what we wanna do, this is what's gonna happen. Sometimes we plan those things, pero it's not happening. Kasi alam po niyo, ang Lord pa rin ang nakakaalam kung anong mas mabuti sa atin. And sabi din sa Proverbs na, "Delight in your heart to the Lord, and the Lord will bless your heart's desire." Pero you have to open up to the Lord. You have to let Him know what you wanted. You imagine that God already know what you wanted. God already know what's in your heart, but He still wants you to include Him. He still wants you. Gusto niya pa rin na-include mo siya sa mga plano mo. Gusto niyang ma-involve sa buhay mo para malaman mo na
na siya yung nagbe-bless sa'yo and hindi yung sa sariling sikap. Although sariling sikap pays, yes, but he wants to know that he is your God and he is there to bless you and he will there with you wherever you go. 'Di ba? 'Di ba, sister? Okay, bago ako magpatuloy or actually bago ako magsara dito, gusto ko pong manalangin po sa ating, gusto ko po kayong ipanalangin. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa pintong binuksan ninyo. Kahit hindi po namin hinihingi, salamat po sa mga biyayang bigla na lang dumarating. Ipakita niyo po sa amin ang aming tamang daan, ang tamang timing, at ang tamang pinto. Lord, palakasin po ninyo kami, bigyan po ninyo kami ng strength, oh God. Na marinig po namin sa aming puso, na makinig po kami sa inyo, na ipadamot po namin sa inyo, padamahan niyo po sa amin ang mga hinanda ninyo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your grace and mercy. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Good night, guys. Good night, sister. Thank you for stopping by. And I'll be trying to do it again tomorrow. I promise. I'll be trying to be diligent to post and to, para mag-ano. Thank you, sister. Thank you and God bless you, everyone. Ingat din, sister. Have a good night, ah. Bukas ulit.